Ganito mga view rin yung namimiss ko eh. Hinahanap-hanap ko rin. So palagi tayong bumabiyahe kasama yung camper van natin. Iba yung binibigay na satisfaction na nagmumotor ka habang nag-explore ka. Iba rin yung satisfaction na binibigay ng pagka-camping sa atin. Paiba-iba tayo, pabalik-balik, papalit-palit. Eh meron tayong space para balikan. Yung space na natitira, yun yung room para sa improvement. Ay, ang ganda. Okay, welcome dito sa Lintungan Falls na matatagpuan sa Barangay Rondruno, Bayan ng Quezon, probinsya ng Nueva Vizcaya. Ito na lang ulit yung pagkakataon na muli kong hinawakan yung motor ko, hindi para mamalengke, hindi para pumunta sa event, kundi para mamasyal. Barangay Aurora. Hindi Aurora Province ha. Barangay Aurora, Quezon, Nueva Vizcaya. May nakikita akong magandang ilog sa baba. Pero parang napaka-imposible yatang babain ko ng motor. Napakalino ng tubig ngayon. Hindi tulad ng mga nakaraan na chocolate. Grabe excitement ko ah. Sarap ah. Na-miss ko rin yung ganito ah. Tara. Kung aalalahanin ko, si Boy First Time dati, Boy First Time na explorer talaga. Habang tumagal ng tumagal, umiba yung mundo natin dito sa YouTube. May mga travel tayo na nagmumotor, may travel tayo na camper van, may travel tayo na kotse, IL300, kahit ano, nag-aeroplano, backpacking, yung tipo bang kahit saan mapunta, eh magbo-vlog talaga si Boy First Time. May ginagamit mang sasakyan o wala, magbo-vlog talaga at magbo-vlog si Boy First Time. Baguio Fields, ang lamig. Namnamin muna natin yung simulang hangin dito sa Barangay Quezon. Yung mga dumadaan-daan dito, yung mga lahi niyan, Ifugao, Igorot, may mga tubong Nueva Vizcaya, halo-halo ang mga nakakasalubong mo dito sa Nueva Vizcaya. Isang lugar na tipon-tipunan o tinirahan ng iba't ibang lugar din sa paligid ng Nueva Vizcaya. May kikwento ako sa inyo kasi hanggang ngayon sobrang appreciated ko yung nangyari sa buhay ko in terms of content creation, storytelling. Ang laking tulong na nagawa sa akin ng ABS-CBN for 11 years na editor ako ng mga TV shows. Lumabas ako ng ABS-CBN ng network at pumasok ako sa pag-YouTube, sa pag-vlog na sabog talaga ang aking ideas pagdating sa content creation and storytelling. Hindi sabog na negative ba? Juicy brain, parang ganyan ba? Yung hindi sabog na hindi ko alam anong gagawin ko Sabog yung creative juices na nanggagaling sa utak ko pagdating sa content creation and storytelling. Sa 11 years na nagtrabaho ako as editor, marami ako nakatrabaho at iba't ibang klaseng posisyon ng mga tao sa ABS-CBN. Nag-edit ako, ang kasama ko ang mga segment producer, executive producer, director, at kung sino-sino pang matataas
at mga kilala na mga tao pagdating sa industriya ng telebisyon at mga pelikula, na from pelikula na napunta sila sa telebisyon, lahat sila yan ay nakatrabaho ko. Ultimo sa pinakamababang posisyon sa ABS-CBN na empleyado ay nakasalamuha ako pagdating sa pag-edit ko. To make the long story short, lahat ng mga ideas nila, lahat ng mga talino nila, lahat ng mga galing nila pagdating sa paggawa ng show, pagdating sa editing, na-absorb ko lahat. And 3 years ago, lumabas na ako ng ABS-CBN at tumayo ako mag-isa. Iniwan ko yung buhay ko as editor ng network. Isipin mo, 11 years akong ganon, di ba? Wala akong ginawa kundi mag-edit ng mga TV shows. Lahat ng mga TV shows sa TV. Alam mo, pinapanood nyo lahat ng mga inedit ko doon. Maliban sa mga drama, hindi ako nag-edit ng drama. Puro game shows, TV show, reality shows, PBB, The Voice, Pilipinas Got Talent, Showtime, basta lahat ng show. Maliban sa mga drama, hindi ako nag-edit ng drama. Lumabas ako ng network na sobrang confident ko sa gagawin ko. Pumasok ako sa pag-YouTube, sobrang confidence ko sa gagawin ko. At alam ko kung saang kategorya ang papasukin ko. Kaya kung napapansin nyo, hindi ako takot sumubok ng mga ibang bagay-bagay pagdating sa usaping paggawa ng content, sa pagta-travel. Tira ako ng tira, pero hindi ako yung taong tira lang ng tira na hindi ko iniisip at pinagpaplanuhan lahat ng mga gagawin ko. Simula't simula, nagta-travel tayo ng gamit ang iba't ibang klaseng sasakyan. At yun yung kinakatawa ko, na sa loob ng 11 years, sobrang nahubog ang inyong boy first time. Sobrang hubog na hubog pagdating sa editing, pagdating sa content creation and storytelling. Kaya yung iba, huwag kayong magtataka kung bakit ganitong klaseng video na napapanood nyo kay boy first time, na parang TV show, parang ganyan, no? 11 years, sobrang, hindi ko masasabing sapat kundi higit na higit talaga. As in, sobrang knowledge ang dala ko sa pagiging editor ng isang TV network. Kaya huwag kayong magtataka kung yung mga vlogs ko ganyan, yung parang TV show, parang ganyan mag-edit si Boy Pika, iba. Dahil isa akong editor dati ng mga TV shows, travel shows, at kung ano-ano pa. Kaya lahat ng mga experience ko, natutunan ko sa loob ng 11 years, ina-apply ko ngayon sa sarili ko ngayon. Ina-apply ko ngayon sa travel vlogs natin dito sa YouTube natin. Napakadaming pwedeng i-explore. Napakalawak ng Pilipinas para i-explore. Na pasok sa kategorya natin na pagta-travel. Malawak kasi, pag sinabi kasing travel, napakalawak niyan. Kaya sobrang unlimited talaga na mga pwede nating gawin pagdating sa pagta-travel. So hanggang ngayon, hindi ko pa nagagawa lahat. Hindi ko pa nagagawa lahat at marami pa tayong gagawin. Na-excite ako. Parang laging umaabot sa point na palagi merong bago na pumapasok sa isipan ko. Ito ang masarap gawin. Magta-travel ako, tuloy ang biyahe ng tuloy ang buhay sa pagta-travel, sa pag-i-explore. Ito ang next nating gagawin. Lagi akong merong excitement na nararamdaman. Kaya talagang sobrang sabog talaga yung isipan ko pagdating sa ideas kung ano yung pwede kong gawin pagdating sa pagta-travel. At lahat doon wala akong pinagsisisihan. Lahat yun nagiging ano ko yun, nagiging ano ko sa sarili, patunay ko na oh my God, na nagagawa ko yung mga bagay na itong mag-isa ngayon, na dati ginagawa namin to as a team sa network. Pero ngayon, one-man team tayo. Wala akong editor, wala akong shooter. Lahat ng mga napapanood nyo sa akin, si Boy first time lang ang gumagawa niyan. Bumabiyahe, nagsushoot,
nag-edit, lahat yan. One man team lang tayo. Napakahalaga nun, lalo na kung ikaw papasok ka sa pag-vlog. Isang factor na dapat pag-aralan mo yung mga edit na yan, na kaya mong tumayo mag-isa. At isa pa, kaya hindi ako nakakaramdam ng burnout masyado pagdating sa ganitong mundo natin sa pag-YouTube. Siguro yung pagod, umabot ako sa napapagod ako, pero not to the point na si Boy first time ayaw na mag-vlog, ayaw na mag-travel, kasi wala na akong maisip gawin, wala na akong maisip i-content. Hindi ako abot sa ganun mga first timers. Hanggat nandiyan kayo, nako, palaging sabog ang isipan ko pagdating sa gagawin kong vlog para sa inyo. Ang konsepto ko kasi, yung mindset ko pagdating sa mga bagay-bagay, ayokong isagad na umaabot ako sa kisame na uuntog ako at wala akong ibang way kundi ang pababa ulit. Dahil umuuntog na ako sa kisame, wala na akong magawa. Kahit anong gawin ko, untog na ako, hindi na ako makaangat. Doon pumapasok ang pagka-burnout o pagkasunog ng pagkatao pagdating sa creation. For example, yung Philippine Loop, nagawa ko na siya 3 beses. Ngayon sabi ko yearly gagawin ko siya, pero hindi ko siya nagawa ngayong taon kasi nasagad ko yung sarili ko pagdating sa Philippine Loop. Kumbaga doon na pumasok yung thoughts na ano pa bang pwede kong gawin pagkatapos ng Philippine Loop ay naikot ko na yung Pilipinas ng 3 beses. Ano pa ba ang next na pwede kong i-level up pagdating sa paglulup? Ay para sa akin, ang next na step ko talaga or next na pwede kong gawin is lumabas na ako ng Pilipinas at mag-ikot na sa ibang lugar. To the point na ganun na. So, iniingatan ko yung sarili ko na umabot ako sa point na uuntog ako, na meron pa rin akong space bago ako umuntog. Para saan? Bago ako umuntog, gagawa ako ng panibagong mundo or kategorya para sa sarili ko pagdating sa pagta-travel, sa pag-vlog. Dati, motorcycle tayo. Ang dami natin nagawa sa motorcycle. Ngayon, nagva-van life tayo. Nung nasa motorcycle, medyo umuntog ako pero natuto na ako. Pagdating sa ibang bagay, kahit hindi sa vlogging, hindi ko inuuntog yung sarili ko. Papasok ako sa panibago. Para saan yung natira na dapat meron pa akong space para umuntog? Yun, yung space na yun, para in time, kapag na-realize kung ano yung mga mali kong nagawa sa una kong ginawa, meron akong babalikan at meron pa akong space para gawin yun. Kaya hindi ko sinasagad lahat-lahat ng mga bagay. In terms of content creation lang naman. Van life, pumasok yung van life, hindi ko rin yung sasagarin. Para meron tayong babalikan. Paiba-iba man tayo ng gamit sa pagta-travel, paiba-iba tayo, pabalik-balik, papalit-palit, meron tayong space para balikan. Space para mas ma-improve, space para mas mapaganda kung ano yung mga hindi natin nagawa. Yung space na natitira, yun yung room para sa more improvement natin. Ganito mga view rin yung namimiss ko hinahanap-hanap ko rin. So palagi tayong bumabiyahe kasama yung camper van natin. Iba yung binibigay na satisfaction na nagmumotor ka habang nag-explore ka, bumabiyahe ka. Iba rin yung satisfaction na binibigay ng pagka-camping sa atin. Meron tayong bagong motor na makakasama sa mga susunod na mga linggo. Pero huwag kayong mag-alala kasi kahit na palit-palit tayo ng gagamitin sa pagka-travel, mapamotor, mapaka-camper van, sisiguraduhin ko yan na meron nakataling camping tent yan dyan at mga lutuan sa top box ko. Kaya huwag kayong mag-alala kasi hindi tayo mawawala sa mundo ng pagka-camping. Mas mag-explore tayo, mas marami tayong mapupuntahan. Huwag kayong mag-alala, hindi mawawala sa eksena yung camper van natin. Sasalit-salitin ko yung motor at yung camper van.
Munti ka pang sumalpukin drone sa motor. Munti ka pa tayo mawala ng drone. Sitio Dumaligia. Dumaligia or Dumaligia. Ganda ng view. Wala lang, nagsastroll-stroll lang tayo dito. Iingitin ko lang kayo. In-enjoy ko na yung labas. In-enjoy ko lang yung kapaligiran na meron ako dito. Kung anong meron dito sa paligid ng Alitap-Tap Base Camp. Langhap-langhap ng sariwang hangin. Titig sa greeneries dito. Busog yung mata ko. Simpleng mga bagay-bagay dito. Tanawin lang. Puno, bundok. Kalsadang walang halos walang dumadaan. Solved na. Masaya na ako. Yung feeling ng mga kalsada na sa Cordillera, ganito rin dito. Bali-baliko, sigsag-sigsag, akyat, baba. The Golden State Bridge of Nueva Vizcaya. Nakaligo na ako dito dati, pero ayoko nang ulitin kasi nung naligo ako, meron pala akong mga kasabayan ng mga sa unahan, mga kalabaw na naliligo. So yung niliguan ng mga kalabaw, nililiguan ko rin. Sa susunod, medyo i-check ko muna yung mga kailogan kung wala pang ibang naliligo sa unahan. Fairness talaga, ang gaganda ng mga kailugan ngayon dito. Ang linis na. Isa to sa mga dahilan kung bakit na gustuhan ko dito sa Nueva Vizcaya, mga ganitong klaseng kailugan. Malapit na bro. Hindi kasi sila Tagalog kasi ako eh. Nagkakaroon na ng language barrier kasi nga Tagalog tayo eh. Sila nakakaintindi naman yan, kaso naiiya lang din sila na magsalita ng ibang lengguwahe, pero naiintindihan nila ako. Pero nagkakaintindihan na kami, sign language lang ba. Mas okay na yung nagtatanong-tanong tayo, kasi baka malagay tayo sa magkabiglaan ba, eh bawal sa akin yung sobrang pagod. Yan ang hindi ko na kayang gawin ngayon, yung sobrang pagod kasi nagkakasakit ako. Pero yung 5 minutes na sinasabi nila na lakarin, hindi yan totoo. Basta sa probinsya, pag sinabi nila malapit lang, tinuro-turo nila, hindi. Malayo yan, i-read nyo ang sarili nyo. Yung 5 minutes na yan, ano yan, kalahating oras yan. Actually ganyan na rin ako eh. Ganyan na rin ako sa mga kaibigan ko eh. Dahil ilang beses na nating naiikot-ikot yung Pilipinas eh. Yung mga malalayang lugar, malapit na lang sa atin. Yung mga kaibigan ko nagre-reklamo na kasama ako eh. Pero subukan natin to, Lintungan Falls. Wait a minute. Pero yung falls ito na mismo. Malapit na tayo sa falls kasi ay ang ganda. Ang linaw ng tubig. Feeling ko kapag malakas ang ulan, rumarag ka sa dito. Taka-over mo na ako. Tigilan ako dito sa sobrang dinis na daan ng tubig. Tuloy tayo. Yung Lintungan Falls, yung signage, nakikita ko na eh. Nanay! Hindi po ba ako naliligaw? Palintungan po ba to? Magandang umaga po. Nagbayad tayo ng 70 pesos para sa environmental fee. Yung mga ganitong klaseng lugar, mga attraction dito sa Nueva Vizcaya, lalo na yung talagang dinadayo talaga or talagang mismong affiliated talaga siya ng turismo, may mga bayad yan. Nagbayad tayo 70 pesos para sa entrance and ano na yun, tawag dito, environmental fee. So 70 pesos para sa pangangalaga ng ganitong klaseng kagandang lugar. Mura yun kumpara sa iba. Tsaka dito
kapag sinasabing pinapangalagaan ang lugar sa Vizcaya, literal na nakikita mo kung saan napupunta yung mga environmental fee na binabayad natin. Good morning po. Boss, saktong-sakto ng tanghalian natin ah. Ito na ba tanghalian natin? Ay, ang ganda. Okay, welcome dito sa Lintungan Falls na matatagpuan sa Barangay Runruno, Bayan ng Quezon, probinsya ng Nueva Vizcaya. Ang Lintungan Falls ay, ang pangalan pala nito dati ay Tuyog Falls. Pinangalanan to ng mga lokal ng mga unang panahon. Ibig sabihin ng tuyob is drop of water. Ang mga igorot ang mga unang nanirahan dito sa area na to, and then pinalitan na ng pangalan ng Lintungan Falls since na yung falls ay located dito sa mismong sitio Lintungan. Na-discover to ng mga hunters noon, yung mga nag-hunting ng mga usa, mga baboy damo dito, meron yung mga ganyan dito. So kaka-hunting nila ng mga wild animals na discover nila yung falls na to. Dating Tuyog Falls, lumipas ang panahon, pinalitan ng Lintungan Falls. Puntahan na natin ngayon, di ba? Aray ko. Nabindisyonan agad ako dito sa tindahan na to ah. Uy, hindi ko pa pala napapakilala sa inyo yung motor natin. Nakita niyo na ito dati, Suzuki Avenis. Ang pangalan nito si Ruto. Tagal na siya sa akin na hindi ko siya napapangalanan. Pero since na namatay yung pusa ko na ang pangalan ay si Ruto, pinangalanan ko siyang si Ruto. Ating Suzuki Avenis. At sobrang excited din ako kasi sa mga susunod na, hindi ko alam kung this week or next week, mahahawakan natin yung ating bagong motor. Isasabak natin sa pagbabalik natin sa moto adventures with camping on the side, di ba? Sino ba namang hindi ma-excite? Si Watod, iniwan ko muna sa Bulacan kasi ang mga task naman niya ngayon pagdating sa pagka-camping is hindi naman dito sa up north, more on sa baba naman to south. So para may iba naman yung mundo natin sa pagka-camping, doon man naman tayo magka-camping. Pero dito sa atin, dito sa up north, sa Nueva Vizcaya, na which is malapit na dito yung mga lalawigan na parte ng Cordillera, magmumotor tayo. Gandang araw, bro. Uy, umabot mo dito ang Shopee? Yes, sir. Astig! Okay. Teka lang, ramdam ko pa rin yung pagkakauntog ko ah. Yun nga, bago matapos yung vlog natin na to, yun nga, yung motor natin is inaantay-antay ko na lang. Set up pa natin yun ng with top box, side boxes, na kung saan madadala natin lahat ng mga gamit natin sa pagka-camping. So magmo-moto adventures tayo na merong kasamang pagka-camping along the way, di ba? Mas masarap yun, di ba? Mas marami tayong mapupuntahan, mas marami tayong mga liblib na pwede nating pagsusuotan, maraming mga akyatin na matatarik na hindi tayo mahihirapan dahil yung motor natin gagamitin para talaga sa mga ganong klaseng laro ba. So ako na naman ay na-excite, no? Panibagong series na naman, panibagong tema na naman ng pagta-travel. Di boy, first time ang inyong aabangan sa mga susunod na mga upload natin. Nagre-ready lang ako. Maraming salamat sa pagsama sa akin ngayon sa pagliliw-liw ko. Magkita-kita ulit tayo sa next vlog. Life is good dito sa Nueva Vizcaya. Will you still